Gusto ko lang pong i-remind kayo na ang oras na kagaya nito ay oras ng ating pagharap sa Diyos. Amen po ba? So napakahalaga na sa ganitong mga oras ay unang-una naniniwala tayo kasama natin si Lord. No? Pag kumakanta tayo, siya ang kinakantahan natin. Pag ganitong nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, andyan din si Lord, nakatingin sa atin, pinagmamasdan niya tayo. So it's very important na sa ganitong mga pagkakataon ay lagi nating iniisip yung pag-honor sa Diyos. Pakisabi ng malakas, honor. O kaya respect, no? Pagrespeto sa Diyos. No? So gusto ko rin kayong i-remind na doon sa taas may may nakatingin sa inyo, tinitignan kung mayroong naglalaro sa kanyang cellphone. Ano? Hindi na-honor si Lord pag tayo nagse-cellphone habang pinapangaral ang kanyang salita. Amen ba? Okay? Hindi rin na-honor si Lord pag habang tayo nag-worship na ganito, nakikinig, ay bigla-bigla tayong tumatayo at para mag-CR nang hindi kinakailangan mag-CR. Kung talagang puputok na yung pantog nyo, okay lang mga kapatid, naiintindihan ko po yan ha. Pero kung hindi naman, pwede nyo rin pong ihandog ang inyong pantog kay Lord, no? Para sa makapasamba tayo ng tuloy-tuloy sa Kanya. Amen ba? Amen? Gusto nyo bang malaman daw ang pagkakaiba ng lalaki at babae pag nagsi-CR? Gusto nyo malaman? Ang babae daw pag nagsi-CR, pag pupunta po na CR, sasabihin ka, CR tayo, nag-aaya. No? At ang lalaki, pag magsi-CR mag-isa. No? Kaya pag lalaki, nag-aayaan, hindi ko alam. Hindi ho yun yung natural. Okay? Maliwanag, mga kapatid. So, ibig ko pong sabihin ay makinig tayo at seryosohin natin ang salita ng Panginoon. Amen? Yumuko tayo lahat at pumikit. Manalangin tayo. Lord, we thank you, we honor you, we want to pay you respect as we listen to your word. Buksan nyo ang puso't isip namin, marinig ka namin, kausapin mo po kami in Jesus' name. Amen at amen. Psalm 14 verse 1. Sabay-sabay. The fool says in his heart, there is no God. Una, pinag-usapan po natin, yun pong, nung pagpasok ng buwan na to, yun pong theme natin na April Fools. At pinag-usapan nga rin natin last Sunday that laziness is foolishness. Ang katamaran pala ay kahangalan, kamangmanghan, sabi ng Bible. Okay? So ngayon, magandang pag-usapan din natin ito na isa pa po pala na tinatawag ng Panginoon na foolishness ay godlessness. Pakisabi ng malakas, godlessness is foolishness. Come on, wag tamarin. Pakilakasan. Godlessness is foolishness. Yan, okay? Sabi niya, they are corrupt. They do abominable deeds. There is none who does good. So ito nga po, sabi niya, ano raw? Yung fool. Ano yung kanyang sinasabi? There is no God. That's why we're going to talk about godlessness or in other words, ungodliness. Actually, pareho lang naman halos yung term na yan. I-define lang natin sabi ni paring Webster no, sa dictionary, pag sinabi raw na godless, ano raw? Not acknowledging a deity or divine law. Pag daw godless, walang kinikilalang sino mang Diyos o anumang batas ng Diyos. Walang kinakailangan siyang sundin. Pag sinabi namang ungodly, pansinin nyo, pareho lang din halos, ungodly, denying or disobeying God. Pag sinabi ulit ungodly, he denies or she denies the existence of God. Sabi niya, walang Diyos. O kaya, yun nga, dinidisobey. Siya ay hindi sumusunod sa Diyos. Okay? So pareho lang, godless or ungodly. That's why dun po sa verse din na binasa natin, mapapansin niyo, the fool says in his heart, there is no God. Yun po ay nasa kanyang kalooban. Tama? Pero sabi niya, they are corrupt. Anong ibig sabihin? Yun naman ay nasa kanyang mga gawa. They do abominable deeds. So pag-usapan natin yung dalawang o yan. Okay? So pag-isabi ulit ng malakas, godless. So mayroong godless sa puso't isip. Unahin natin yon. Mayroong godless sa puso't isip. Mayroon din namang godless sa salita't gawa. So doon, sabi niya, the fool says in his heart, sa kanyang puso, sa kanyang kalooban, ano raw, there is no God. So yun nga po, godless sa puso at sa kanyang
isipan. Alam nyo, pwedeng yan ay nasasabi ng isang tao intellectually, pwede ring emotionally, actually, pwede ring morally, no? Yung ganong klase ng pananalita. Yung sinabi mong walang Diyos, pwedeng sinasabi mo yan dahil talagang pinag-isipan mo, meron kang tingin mo scientific basis, sa talagang galing sa yung isipan, galing sa yung talino, yung ganyan, okay? So pwedeng yon ay intellectual statement. Pero po pwede rin yan ay emotional statement. Di ba? May mga ganun tao, walang Diyos. Bakit? No? Namatay yung anak ko. Di ba ganyan? No? Nag-pray ako, hindi ako pinakinggan. Walang Diyos. Kaya nga, di ba, mayroong isang pelikula, I don't know kung napanood nyo yon. Ang sabi ay, yung isang mama, sabi niya, hindi siya naniniwalang mayroong Diyos, American film. Sabi niya, I don't believe in God. Why? No? Parang yun nga, namatayan nga raw siya. No? So, sabi niya, so you're mad at God. You're angry at God. No? Yes. No? So, you're angry at God, that's why you do not believe in God. Yes. No? So, sabi, how can you believe in someone that you do not believe in? No, how can you be angry in someone that you do not believe in? Teka, sinasabi mo, hindi ka naniniwalang may Diyos. Bakit? Kasi galit ka sa Diyos? Oo. No? O so, ibig sabihin, galit ka sa wala. Ganun lang ibig sabihin, no? Di ba? Galit ka sa hindi mo pinapaniwalaan. Paano ka magagalit sa isang Diyos na sabi mo ay wala? Ibig sabihin, deep inside, naniniwala ka. Kaya ka galit sa Kanya. Dala lang yun ang iyong damdamin. Minsan may mga ganon, di ba? Hindi, walang Diyos. Bakit? Nagtatampo pala. No? Galit pala. No? Okay, may mga emotional pala yung kanyang statement. Pero pangatlo, pwedeng yan ay moral issue, moral statement. Ibig sabihin, pwedeng sinasabi ng isang tao, walang Diyos. Bakit? Hindi dahil sa deep inside, at sa kanya, dahil sa matalino niya itong pinag-isipan, kundi dahil sa siya ay gustong mabuhay ng may lubos na kalayaan, kay gumawa siya ng masama o mabuti, ano man ang gusto niyang magawin, malaya siyang gawin kasi nga walang Diyos na kinakailangang sundin. So it becomes a moral issue. Maliwanag? At ang tawag dyan, mga kapatid, ano man ang dahilan, ay pwedeng yan ang tinatawag natin na atheism o kaya atheist. Diba? Pag sinabing atheist, yung ibig sabihin wala, no? Yun namang theo, ibig sabihin ay God. Now, it used to be that most people were either monotheist or polytheist. Napakipakita nga sa screen, no? Yung salitang, di ba, mayroong sinasabing monotheist. Again, yung theist, ibig sabihin nga theo, God. Pag sinabing mono, ano yun? Isa. Di ba? Pag sinabing poly, di ba? Marami. Yung isang kinikilalang Diyos, yung iba maraming Diyos na kinikilala. Okay? At of course, mayroon ding atheist, walang Diyos. Mayroon kaya nga, di ba, narinig natin yung salitang monogamy, polygamy, di ba? Ano ba yung monogamy? Isa ang asawa. Pag sinabing polygamy, maraming asawa. Pag sinabing alagamy, alanjowa. No? Walang ganong salita, ha? Okay. Pero yung nga, dati, ang mga tao, monotheist, kaya polytheist. Okay? Mayroon mga nag-iisip, may nakakaramdam na ganon, pero hindi talaga established na paniniwala yung atheism nung unang panahon. Alam nyo ba kung kailan lang talaga nag-umpisa yan? Actually, ang mas naunang salita, yung salitang agnostic. No? Narinig yan, di ba? Pag sinabing agnostic, ibig sabihin doubt. Ibig sabihin hindi sure. So dumating ang panahon na pumasok yung agnosticism, sabi nila may Diyos ba talaga? Parang hindi yata natin masasabi kung totoong may Diyos o wala. No? So it's more on doubting the existence of God. Pwedeng mayroon, pwedeng wala, ganon. No? Pero 1848 yon. 1850, nun pong talagang pumutok ang atheism. Nauna, yung salitang agnosticism, tapos nagpumasok yung atheism, kailan yon? 1850. Alam niyo kung bakit? Nung i-publish ni Charles Darwin yung kanyang aklat na Origin of Species. Yan. Yung tungkol sa evolution. At alam naman natin yung evolution, right? Di ba? Yung mga tao nanggaling sa actually single cell hanggang sa paglipas ng panahon, nagmultiply yung cell hanggang sa nagdevelop yung cell, hanggang sa yan mayroon ng mga tao, mayroon ng halaman, mayroon ng mga hayop, sari-sari na yung mga tao. Bakit? Dahil nga sa sari-sari ng species ang lumabas,
mula doon sa single cell na yon. No, ganon ang theory. Mind you mga kapatid, ang tawag doon ay theory. Pakisabi ng malakas, theory. Actually, kahit yung evolution, ang tawag doon ay theory. Di ba? Ang problema sa mga tao nakarinig ng theory, tinanggap na ito na katotohanan. Ginawa ng fact, ginawa ng truth. Theory lang yon. Actually nga, si Charles Darwin mismo, hindi niya napatunayan yung kanyang theory. Kasi nga hanggang ngayon, ay namatay na siya't lahat. 1850 pa yon. Ngayon, anong taon na? 2024 na. Hanggang ngayon, hindi matagpuan yung sinasabi nilang missing link. Tingnan niyo po yung katabi ninyo. Pakisabi, ang cute mo. No? Hindi hanggang ngayon, hindi matagpuan yung tinatawag na missing link, no? Na, nga, may pagitan, parang yung missing link between sinasabi nilang homo, ano ba? Homo sapien, no? 'Di ba? Cro-Magnon, Neanderthal man, Homo erectus, ganyan, Homo sapien, hanggang sa tayo na, asan na yung missing link, 'di ba? Hanggang ngayon ay walang katibayan. So yun nga po ay nananatiling theory. Kaya lang yung mga tao mas pinipili nila na paniwalaan yung theory na yon. At sinasabi nga, there is no God. At para sa marami, yun ay isang katalinuhan. Actually, para sa iba, sila na yung woke. Yan. Di ba? Sila na yung wokeism. Sila yung woke. Bakit? Kasi sila ang nakakaalam ng mas totoo. Yun nga. At ano yung totoo na yun? Walang Diyos. Okay? Pero ano sabi ng Bible? The fool says in his heart, there is no God. Okay? Ngayon mga kapatid, nung pag-isipan nyo lang mabuti ito, no? Kasi parang sinasabi ng iba, kasi kaya naman ganun Nung unang taon, for many thousand years ago, mga tao, either monotheist or polytheist, walang gaanong atheist, kasi nga, people did not know better. Yan No? Kasi nga, mas matatalino na ang mga tao ngayon, kaya mas marami ng tao hindi naniniwala sa Diyos, kasi nga, mas matatalino na. So katalinuhan na ngayon ang hindi naniniwala sa Diyos. Bakit? Kasi noon, siyempre, hindi pa naman develop yung science. Ngayon, yung mga science ngayon, kaya ang dami ng mga ebidensya, contrary sa existence of God. Kaya mga reasoning no? Ang tanong ay, kaso nga, ang totoo dyan ay, ganun nga ba talaga? Di ba? Totoo ba na pinapabulaanan ng science ang sinasabi ng Biblia? Actually, habang tumatagal, lumalabas nga na nagtutugma ang science at ang Biblia, mga kapatid, no? Actually, pati yung evolution mismo, habang tumatagal, lumalabas na parang ang labo talaga. Isipin nyo, kung totoo yung evolution, bakit ngayon, hanggang ngayon, yan pa rin itsura mo? Bakit yung unggoy pa rin? Ibig ko sabihin, okay, I understand, it takes thousands of years. Pero, sige, ilang libo na ba ang civilization? Yung earliest human civilization, ilang libong taon na, ang tagal-tagal na. Bakit yung tao pa rin? Bakit walang nabago? Bakit ang tao, hindi naman talaga nag-i-evolve? Tama? Dapat, sana, iba na tayo ngayon. Iba na yung itsura natin, iba na siguro yung utak natin, baka mas lumalaki, baka mas malaki dapat yung ulo mo ngayon, no? Kasi mas tumatalino. Kaso nga hindi So inisip ko nga, di ba, yung evolution, di ba, nag-umpisa yan na ang tao yung tao daw gumagapang dati. Tama? Hanggang sa unti-unti naging ganon. Hanggang sa naging unggoy, hanggang nga sa Cuba na, hanggang sa erectus. Di ba? Hanggang sa ito na nga tayo ngayon, o diretso na nga tayo. Kung totoo yung evolution, di dapat tuloy-tuloy ang evolution. Ano ang pipigil doon? Di ba dapat tuloy-tuloy? So dapat habang tumatagal ang mundo, dapat ang tao mula sa ganon na ganon, hanggang ngayon na ganon na siya. Di ba? Dapat baligtad naman. Okay. Pero ang point ko, evolution, hindi mo mapapatunayan. Not continuous ang evolution. Actually, ang totoo ay yun pong degradation. Yun ang mas totoo. Na ang mga bagay nagdi-decay, ang mga bagay ay nasisira, ang mga bagay ay mas bumababa, hindi mas umaangat. Maliwanag, mga kapatid? Okay? Kaya nga, alam nyo, yung sinasabing parang katotohanan na walang Diyos. No? Magmula nga po noon, ng panahon nitong si Charles Darwin, doon na nga sumulpot
remember 1850, no? So sumulpot na nga yung communism, di ba, na atheist. So 1930s, maganyan, pumasok na sina Stalin, ganyan, sina Karl Marx, ganyan, damay-damay na yung mga yan eh. Okay? So hanggang sa, grabe na yung mga, sari-sari na yung mga hindi magagandang mga nangyari. At itong mga to, siyempre ang malaking tanong, paano mong ipapaliwanag yung mga miracles? Paano mong ipapaliwanag yung mga bagay na nangyari na totoo naman talaga na hindi maipaliwanag ng siyensya? Okay? So pati ngayon yon, ang ginawa na ng mga tao ay, ang ginawa na ng mga matatalino ay binigyan nila ng ibang paliwanag. Halimbawa, na binigyan nila ng ibang paliwanag, di ba nga paulit-ulit kong sinasabi na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Yung namatay si Jesus, walang kumukontra dyan kasi part ng kasaysayan. Yung muli siyang nabuhay, may mga kumukontra kasi nga doon nakabase ang Kristyanismo na si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay. Pero yung iba, hindi rin nila talaga maitanggi, hindi nila mapaliwanag, bakit kung totoong hindi nabuhay si Jesus, bakit hanggang ngayon, bakit yung mga nakakilala sa Kanya, nakasama niya, ay talagang handang mamatay para doon. So mayroong ang paliwanag ng ibang mga matatalino, sabi nila ay hindi, totoong ang buhay si Jesus. Kaya yung mga nakita ng Kanyang mga alagad, totoong siya yon. Kasi kaya siya buhay, ito ang paliwanag naman nila, option na paliwanag. Kasi it's either tanggihan mong muli siya na buhay o tanggapin mong buhay siya, kaya lang ito ang kanilang paliwanag. Hindi siya totoong namatay. Siya ay hinimatay lang. O, yan ang totoo. Yan ang paliwanag ng mga matatalino raw. Nung ipako si Jesus sa krus, siya ay nawalan ng malay. Akala nila patay na, inilibing nila siya, kaya siya nakabangon muli. Kasi nga, nahimatay lang. Yan ang kanilang paliwanag. Bakit? Kasi nga, hindi nila makontra na si Jesus ay muling nabuhay. Isa pa. Sabi ng mga matatalino daw, no? Sabi nila na ang mga Israelita lumabas ng Egypt nakarating sa Promised Land, okay? At para sila makalabas doon, of course, historical, hindi nila po pwedeng tanggihan kasi ito ay part ng kasaysayan ng mundo, ang mga Israelita tumawid ng dagat. Okay? Ngayon, kung ang mga Israelita tumawid ng dagat, o di ba may himala? Kaso nga hindi nila matanggap ang himala. Kung paano sila nakatawid ng dagat? Sabi nila, hindi, ganito, totoo yan, ang mga Israelita tumawid ng dagat. Pero hindi nahati ang tubig ng dagat. Ang nangyari kasi, low tide. Kaya sila, hindi, totoo po ito, no? Sabi nila, low tide. Kaya sila nakatawid. Nung panahon na yon, ang tubig hanggang tuhod lang. No? So yun ang kanilang paliwanag. Mayroong araw isang bata nagbabasa ng Bible, tapos sabi niya, nung nabasa niya yung pangyayaring yon, ang mga Israelita nakatawid, no? At naahati yung tubig. Nabasa niya sa Bible, sabi niya, ay, ang galing ng Diyos, ang galing ng Diyos. Eh, may nakarinig atheist. Sabi nung atheist ay, oh bata, ano sinasabi mo magaling ang Diyos? Walang Diyos, oy. No? Sabi, kasi po ito nabasa ko eh. Yung mga Israelita, pinalaya ng Diyos mula sa Egypt, nahati yung dagat at nakatawid sila. No? Alam mo bata, hindi totoo yan. Ang totoo niyan, nakatawid sila kasi mababaw yung dagat. Hanggang tuhod lang yun nung panahon na yan. Hindi totoong nahati yung tubig. Ganun po ba? Sabi ng bata. Itinuloy niyo pagbabasa. Mamaya, ay, ang galing talaga ng Diyos. Ang galing talaga ng Diyos. Sabi ulit ng bata. No, sabi nung mama, na itiis, sabi, ano na naman, di ba sabi ko kasi wala ngang Diyos? No? Yun na nga po eh. No? Ito nga, nakita ko talagang may Diyos. Bakit? No? Di ba nga sabi ko, nakatawid nga sila sa gatuhod lang na tubig? Sabi nung itiis, yun na nga po eh. Kaya nga po ang galing talaga ng Diyos. Imagine, yung buong army ng Egypt nalunod sa gatuhod na tubig. No? O di mas matinding himala yun. Hello? Kasi part din ng kasaysayan na talagang nalunod ang army ng Egypt. At hanggang ngayon may mga findings na may mga chariot, mga gulong na nakita po sa ilalim ng Red Sea. Ano bang mas mahirap gawin? Hatiin ang dagat o malunod sa gatuhod? Ano bang mas mahirap doon? Di ba? So anong ibig sabihin? Yun nga, pilit na ipinapaliwanag yung mga miracles pero wala makapagpapaliwanag kapag gawa po talaga ng Diyos. Amen? Mga kapatid, palakpakan naman natin si Lord po dyan, no? Actually, faith is rational, no? Ang faith,
ay hindi po kalaban ng reason, ng matalinong pag-iisip. Okay? Kasi ganito yan, mga kapatid, di ba? Dapat, kaya ka may faith dahil ginagamitan mo ng reason. Just as yung mga walang faith, ginagamitan nila ng reason din. Pero, kung pag-iisipan mong mabuti at aaralin mo talaga, sa totoo lamang po, hindi naman po magkatalo ang Bible at ang science. Maliwanag? Actually, ganito nga no? It takes faith to believe in God, right? Hello? It takes faith to believe in God. But do you agree with me that it also takes faith to not believe in God? Come on. Kailangan may pananampalataya ka para maniwala kang may Diyos. Pero, kailangan mo rin, alam nyo ba? Kailangan mo rin ng pananampalataya. Actually, mas matinding pananampalataya para paniwalaan mong walang Diyos. Hello, bakit? Dahil kailangan mong maniwala, kailangan mong kumbinsihin ang sarili mo na lahat ng bagay na nakikita mo sa ibabaw ng mundo, ikaw mismo, yung buhay mo, lahat ng andyan ay nangyari lahat by chance. Nangyari lahat dahil sa mayroong single cell na umikot-ikot-ikot. At yung ito, habang tumatagal, naging complex, na dumami siya ng dumami, hanggang sa nagmultiply yung species. Kailangan ng faith para paniwalaan mo na possible na mangyari yon. Right? Kaysa dun sa mayroong Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, nag-design ng lahat ng bagay, kaya ganito ang puno, ganito ang hayop, ganito ang tao, kaya ganito ang mundo, kaya ganito yung mga planeta, na yung mga planeta hindi nagkakabanggaan, na ang Earth umiikot sa araw. 'Di ba yung buwan umiikot sa Earth? 'Di ba? Yun pwede. Either isipin mo lahat ng 'yan ay dahil sa nagkataon lang. O kaya lahat ng 'yan ay dahil sa may Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Amen? Amen? Pagkitingin ng katabi, pag-isipin, bahala ka. No? Basta ako naniniwala. May Diyos. Amen? Sa puso't isip. Okay? Number 2, sa salita't gawa. No? Godless sa puso't isip. Pangalawa, godless sa salita at gawa. Bakit? They are corrupt. Pagkasabi ng malakas, corrupt. Wag tamarin, utang na loob. Pagkasabi po, corrupt. Yan. No? Bakit? Sabi niya, they do abominable deeds. No one does good. Ginagawa sila ng masasamang mga bagay. Okay? So kaya nga, part ng hindi pagkilala sa Diyos ay yung makikita ito sa kanilang ginagawa at sa kanilang sinasabi. Isaiah 32 verse 6. Tingnan niyo po ito. For the fool speaks folly, and his heart is busy with iniquity. To practice ungodliness, to utter error concerning the Lord. To live the craving of the hungry and satisfied, and to deprive the thirsty of drink. Ano raw? Sabi niya, yung mangmang, yung taong hangal. Ano raw ginagawa? Pinagkakaabalahan niya mga bagay na masasama. To practice ungodliness. Yun ang kanyang mga gawa. Tapos ano pa? To utter error. Bumigkas ng mga maling mga bagay tungkol sa Diyos. Godless sa salita at sa gawa. Pero tingnan po ninyo, sabi niya, to live the craving of the hungry and satisfied. Yung hindi gumagawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Ibig sabihin, ang taong godless ay hindi lang po sa ginagawa niya at sinasabi niya tungkol sa Diyos ang issue, kundi godless din, depende sa kanyang ginagawa at sinasabi sa kanyang kapwa-tao. Maliwanag? Okay, tingnan niyo po another verse. No, sabi niya sa Jude 1 verse 8, they said to you, in the last time, there will be scoffers following their own ungodly passions. Okay? Pansinin niyo po ulit Sabi niya, scoffers, ano yung mga yon? Yung mga mapanlibak, mapangantsaw, mapang-insulto. At sino po ang kanilang nililibak? Sino po ang kanilang binabash? Wala pong iba kundi si Lord. Okay? At sa mga sumusunod sa Panginoon, ang tawag po dyan ay scoffers. Ngayon, itong nang i-scoff na mga to, sabi po niya, darami yan in the last days, in the last time, sa mga huling panahon. Ibig sabihin, habang dumarami yung mga tao na nagsasabing walang Diyos, habang dumarami yung mga taong kumukontra sa mga taong naniniwala sa Diyos, ibig sabihin po niyan, yan ay sign na palapit na ng palapit ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo.
Amen? Pakitingnan nyo katabi, pakisabihan, ala ka, no? Umayos ka na, parating na si Lord. That's a sign. Sign pala. Kaya huwag ka magtaka. Huwag ka magtaka. Noong unang panahon, sabi, the fool says in his heart. Tama? Tama? The fool says in his heart. Sa kanyang puso, sa kanyang kalooban. Pero ngayon, iba na. The fool says it out loud. The fool posts it on his social media. Di ba? Ngayon, ang mga tao very vocal na, very open na tungkol sa pagtanggi na mayroong Diyos. Hindi na kinakahiya yan, hindi na kinatatakutan yan ngayon. Yun na po ang panahon natin. Pero huwag kayong mag-alala, sign lang po yan talaga. Actually, mabuting bagay din po yan somehow kasi ibig sabihin, palapit na ng palapit ang pagdating ni Lord. Right? Nagsasabi sila ng mga masasamang mga bagay. Kaya nga sa salita't gawa, following their own ungodly passions. Ginagawa nila yung kanilang mga layaw, yung kanilang mga gusto. Okay? Proverbs 11 verse 9. With his mouth, the godless would destroy his neighbor. Okay? Tingnan nyo. Sa kanyang pananalita, ano ang sign ng godless? Yung puro ka canceling, puro ka bashing, puro ka pananakit ng damdamin ng iba, pagsasalita ng masasama sa kapwa. Ayan, no? With your mouth, you destroy your neighbor. Sabi ng Panginoon dyan, that is godlessness. That is foolishness. Amen? Hello, amen? Okay? So maliwanag ba yon, mga kapatid? Okay? Ngayon, marinisip natin ito, oo nga, yung mga ganyan, siguro yung mga yan, kasi nga talagang walang paniniwala sa Diyos. Di ba? Kasi nga talagang di nila kinikilala si Lord. Kaya ganyan sila. Pero alam ba ninyo, kahit sa mismong kumikilala sa Diyos, pwede rin pa rin ginagawa nila ay ungodly. They think they're doing it to God, but actually, they're not doing it to Him, and God calls it ungodly. Ano po yung mga yon? Tingnan nyo to Romans 1 verse 18. Romans 1 verse 18 sabi, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. Ano po yung truth na yon? Lundag po tayo Gusto ko lang po kasing pansinin nyo dyan, kaya binasa natin sa English yung salitang ungodliness. Pero tingnan nyo, yung tinutukoy na ungodliness, basahin natin sa Tagalog. Verse 21 hanggang 23, Roma. Okay? Sabayan nyo po ako magbasa. Kahit nakilala nila ang Diyos, siya hindi nila pinaparangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Full, hangal. Okay? Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. 23, tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad at ng mga hayop na gumagapang. Ano raw? Sabi niya ito, hindi nila kinilala yung totoong Diyos, pero sumasamba sila sa sari-saring mga Diyos-Diyosan. So hindi porke religious activity ay godly. Actually, you can be doing something that you think is religious, but in the sight of God, it is ungodly. Yan ay godless. Para sa Diyos, pero godless. Maliwanag po ba? Mga kapatid, sabi po sa John 4 verse 24, 23 and 24, John 4, 23 and 24, subalit, dumarating na ang panahon, at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Anong uring pagsamba daw? Espiritu at katotohanan. Verse 24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. So si God is Spirit. God is Spirit. And if you want to worship Him in Spirit. Hindi sa pamamagitan ng kung ano-anong mga larawan. Kasi pag ganun daw ang ginawa natin, sabi sa Romans, that is godless. Maliwanag po. Maliwanag po. Kala natin pag walang nakikita, parang walang Diyos. Pero hindi po. Yung walang nakikita, yun ang totoong sumasamba sa Diyos. Kasi nga, ang Diyos ay Espiritu at dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maliwanag ba, mga kapatid? Okay, ito na naman tayo. Sabi ng iba, siguro, sila yun, pastor daw. Hindi naman tayo ganun Diba? So, wala naman ganun sa atin. So, ano naman tayo? Talagang mga hindi naman ungodly. No? Tingnan nyo katabi nyo, ikaw na topic ngayon. Tignan natin tong verse na to,
Tingnan natin yung verse. Actually, may nakita pala ako kamakailan lang galing kay paring Vlad Savchuk. No? Sabi niya, pakisabi nga, yung practical atheism. No? Practical atheism is believing God exists but behaving like He does not. No? Ano raw yung practical atheism? Believing God exists but behaving like He does not. Naniniwala ka, pero yung buhay mo naman, naniniwala ka may Diyos, pero kung mabuhay ka, para namang walang Diyos. Diba? Parang hindi ka naman talaga kumikilala sa Kanya. At yun actually, ang sabi ni Paul kay Timothy, 2 Timothy 3 verse 5. Sabi niya, having the appearance of godliness but denying its power. There are people who have the appearance of godliness, mukhang makadiyos, pero hindi kita ang pagkamakadiyos sa kanilang buhay. No? Walang pinagbago, nabubuhay pa rin sa kasalanan. Kaya nga po yun ang kanyang sinabi. Okay? Jeremiah 23 verse 11. Ito pa. Jeremiah 23 verse 11. Both prophet and priest are ungodly. Even in my house, I have found their evil. Ano raw? Sabi niya, you imagine prophets and priests, ungodly. Noong panahon na yan. So sabi ng Panginoon, kahit sa sarili kong bahay, sa templo, andyan pa rin, dala-dala nila yung kanilang kasamaan. So possible pa rin pala. Diba? Yes, I believe in God. I believe in God. Pero yung aking pananalita, yung aking gawa, walang God. Okay? So ang tawag po doon ay godlessness pa rin. Maliwanag, mga kapatid? Okay? Kaya nga po, isang bagay talaga pala na binabantayan po natin sa buhay natin, na lumalapit tayo sa Panginoon, yun tayo po ay nababago yung mga buhay natin. Okay? Gusto ko muna liwanagin sa inyo na lahat tayo mahal ni Lord. Amen ba? Naniniwala ba kayo, mahal kayo ni Lord? Naniniwala ba kayo na kahit sino pa tayo, welcome tayong lumapit sa Diyos? Naniniwala ba kayo na kahit nasabihin mo ang sama-sama mong tao sa tingin mo, ay tatanggapin ka pa rin ng Panginoon? Naniniwala ba kayo na kahit pa sabi nila, ikaw na ang pinakamasamang tao doon sa barangay ninyo? No, na ang population mga 1 milyon sa barangay. No? Tapos ikaw na yung pinakamasamang tao. No? Naniniwala ka ba? Mahal ka pa rin ng Diyos at handa ka pa rin tanggapin ng Diyos. Okay? So mahal tayo ng Diyos, welcome tayo kay Lord. Welcome tayo sa church, kahit sino pa ho tayo. We have to understand that, mga kapatid. Welcome tayo, kahit sino pa ho tayo. Pwede pumasok sa church. Huwag yung isiping masusunog po kayo rito. Hindi kayo masusunog. Mas nakakasunog sa labas kasi ang init ng panahon. No? So welcome kayo rito. Aircon pa. No? Pero naman, kapatid, pakisabihin naman, pag matagal ka naman na, magbago ka na. Amen? Naiintindihan ng Panginoon na bago ka, hindi mo pa talaga siya kilala, hindi mo pa alam sinasabi ng kanyang salita. Pero pag narinig mo na ang kanyang salita, kilala mo na siya, tagal ka na, nagpabaptize ka na. Ngayon, sa leader ka pa. Tumatayo ka pa dito sa stage. Tapos ang ganyan ka pa rin. No? Anong tawag doon? Sabi ng Panginoon, you have the form of godliness but denying its power. Pagkitingnan ka tabi, pakisabihin, huwag ganun, bebe. No? Magbago na tayo. Amen? Amen? Okay? So ano ang dapat? Ano ang dapat? Godly. Maging godly. Amen? So mayroong godless sa isip at puso. Mayroong godless sa gawa at sa salita. Mayroon ding godly sa puso. Mayroon ding godly sa isip, godly sa salita, at godly sa gawa. Okay, unahin natin godly sa puso. Ang godly sa puso, meron siyang closeness with God. Wow. Pag ikaw makadiyos daw, pag godly, makadiyos. Pag ikaw makadiyos, close ka kay Lord. Di ba? Alam niyo, ang sarap maging close kay Lord. Amen? So mga nakaranas sa inyo, pag nagpipray kayo, di ba, at nag-worship ka ng totoo, halimbawa dito ka sa church, tapos totoo yung worship mo, di ba iba yung feeling? Tama? Na hindi mo nakukuha sa kung saan-saan lang. Tama? Di ba? Iba kasi, iba talaga pag malapit ka sa Panginoon. Kahit nasa bahay ka, nagpipray ka, nagdi-devotion ka, iba pag alam mong andyan si Lord. No? O kahit pa sabihin mong, kahit nagpray ka, parang normal lang yung pakiramdam mo, wala namang kakaiba. Okay lang yon. Pero iba pa rin yung peace and joy sa bawat araw na alam mo malapit ka sa Panginoon. Iba rin yung feeling na alam mong ang layo mo sa Panginoon. Tama? Tama, kaya importante, godly ka sa puso. At ang totoong godly sa puso, gusto niya mas maging close siya kay Lord. Ang tawag dyan, intimacy. Hoy, wag kang puro ministry, dapat may intimacy.
Pag puro multitude, dapat may solitude. Amen? Take time. Alam niyo po, importante, dinidevelop natin ang closeness natin sa Panginoon. Godly sa puso. Meron din namang godly sa isip. Okay, ano yon? Ito po, pag godly sa isip, conscious of God. No? Conscious of God. Okay? Anong ibig sabihin ng conscious of God? Di ba pag conscious ka sa isang tao, halimbawa, lagi mong iniisip yung kanyang pagtingin, yung kanyang sasabihin. Tama? Tama? May mga taong masyado namang self-conscious. Huwag naman ganon. No? Pag masyado kang self-conscious, yung kahit walang nakatingin sa'yo, akala mo nakatingin sa'yo lahat. Yung feeling mo artistahin ka, ganon. No? Yung feeling mo masyado kang bida. No? Pag mayroon nagsi-cell group, ako na naman pinag-uusapan nila. No? Kung ganon ka mag-isip, no? Masyadong self-conscious. Magpipreach si pastor, ako na naman pinatatamaan ni pastor. No? Huwag kang maging self-conscious, mas dapat God-conscious ka. Pag sinabing God-conscious, yung bang alam mo, nakikita ka ni Lord. Alam mo, nababasa ni Lord ang kalooban mo. Okay? Tingnan nyo itong Psalm 139. Psalm 139 verse 1 to 12. Okay? Sabi niya ay, ako'y iyong sinisiyasat. Batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Oh, walang sikreto kay Lord. Pag tingnan ng katabi, ala ka. No? Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo. Batid mo ang aking isip. Verse 3, ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Verse 4, di pa ako umiimik, yung aking sasabihin, alam mo ng lahat. Alam mo ng lahat yun. Lahat ay di malilihim. Pagkitingin ng katabi, ala ka uli. No? Ito'y ika'y laging kapiling ko, katabi ko araw-araw, oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. No? Ano pa? Nagtataka ang sarili, alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain ang iyong karunungan. Tapos, saan ako magpupunta upang ako'y makatakas sa iyong bang espiritu? Ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tsak naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimbalan man ako, ikaw din ang kasama. Kahit magtago ka raw sa nicho. No? Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko ay ang duluhan ng kanluran. Verse 10, tsak, ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Anong ibig sabihin nun? Si Lord alam niya lahat. At si Lord nasa lahat ng dako. Ang tawag dyan, omniscience. Di ba yung salitang science, di ba? Omni, ibig sabihin ng science, know, knowledge. Tapos sinabing omni, ibig sabihin all. God is all-knowing. Pero aside from Him being all-knowing, sabi niya kahit saan ako pumunta, andun ka. Ano raw? Kasi nga, God is omnipresent. Pag sinabi mo omnipresent, siya ay nasa lahat ng dako. So, kung naiintindihan mo na si God, omniscient, sa omnipresent, dapat God-conscious ka. Maliwanag, mga kapatid, na alam mo na kahit saan ako magpunta, andyan si Lord. Di ba? Kahit ano ang gagawin ko, kahit pakatago-tago ko, alam ni Lord. Di ba? Kahit yung masamang iniisip ko, nababasa ng Panginoon. Di ba? We have to be God-conscious. Mahirap maging godly kung hindi ka God-conscious. Dapat conscious ka na si Lord andyan, nababasa ka niya, nakikita ka niya, at napapanood ka niya araw-araw ng iyong buhay. Amen? Hello, amen? Kaya dapat ay conscious. Andyan si Lord. Lalo na, alam mo naman, tinanggap mo si Jesus sa puso mo, o di mas lalong andyan siya. Kasi tinanggap mo nga siya, nakatira siya sa buhay mo. Ang Espiritu ng Panginoon kasama mo lagi. Maliwanag, okay? Conscious of God. Okay? Godly sa puso. Ano yung godly sa puso? Close with God. Godly sa isip, conscious of God. Godly sa salita, controlled by God. No? Godly sa salita, ano raw? Controlled by God. No? Sabi niya, di ba? Yung daw mga godless, nagsasabi ng masama sa kapwa. Nagsasabi ng mga mali-mali tungkol sa Diyos. Pero iba raw ang totoong makadiyos, yung kanyang dila, yung kanyang pananalita ay kontrolado ng Panginoon. Kaya bakit mahalaga ito? Kasi ang isang pinakamahirap na kontrolin ay dila. Sinong naniniwala doon? Sino naniniwala doon?
Sabi ng James chapter 3, no, tingnan natin tong verse. Sa Santiago, lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang paamuin at napaamo na ng tao. Totoo yun. Di ba kahit mga layon napapaamo, tama? Diba? At yung iba pang mga parang mga wild animals napapaamo, no? Pero sabi sa verse 8, ngunit wala pang nakakapagpaamo sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Okay? Verse 9, ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin na sa panlalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig, nanggagaling ang pagpupuri at panlalait. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Or in other translation, wag ganun, bebe. No? Pag tinanong yung katabi, pakisa, wag ganon. Amen? Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. O tingnan nyo pinakamahirap kontrolin, dila, sabi niya. Pero ang totoong godly, nagpapakontrol ng kanyang dila sa Panginoon para yung kanyang dila ay hindi makasakit ng iba. Sa tulong, sabi nga nila, mas mabuting kagatin mo ang dila mo kaysa mga gatyan ng iba. Diba? Ang dila ay kayang-kayang manira, kayang-kayang manakit, di ba? At kayang-kayang magkasala. Mas madalas nagkakasala ang tao, hindi sa pamagitan ng kanyang kamay, hindi sa pamagitan ng kanyang gawa, kundi sa pamagitan ng kanyang dila. Kaya ang dila ng totoong godly, kontrolado ng Diyos. Amen? Sabihin nyo kay Lord, mag-pray ha. Sabihin natin, Lord, kontrolin mo naman yung dila ko. No? Lord, pwede ba, talian mo yung dila. Huwag naman tahiin. No? Kasi nga, importante po na yung pananalita natin nababago. Amen? Amen? Yun ang godly. Sana makita ng asawa mo. Di ba? Yung anak ko, yung asawa ko, ang laki na ng pinagbago. Hindi na ako inaangilan. Hindi na ako minumura. Diba? Yung anak ko, hindi na pala sagot. Kahit tinatanong, ayaw na sumagot. Diba? Maganda nakikita yung change, hindi lang sa mga gawa natin, kundi sa ating pananalita. Amen? Alam nyo bang sa totoo lang, mas madalas tayong maka-offend dahil sa sinasabi natin, hindi naman dahil sa ginagawa natin? Right? Diba? Kaya nga po, bantayan ang dila. Ipakontrol kay Lord. Kasi iba ka na, godly ka na. Amen? Okay? Number 4, sa gawa. Godless sa gawa, consecrated to God. Yan. Godless sa gawa, consecrated to God. Okay? Anong ibig sabihin ng consecrated? Yung buhay niya, yung katawan niya, nakahandog sa Diyos. At hindi para gamitin sa kasalanan ng kanyang katawan, kundi gamitin sa kabutihan, sa katuwiran. Yun ang sabi ng Roma. No? Basahin natin sa Roma 6 verse 13. Romans 6 verse 13, sabi niya, pakibasa nga ng malakas, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. At ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Yun yung tinatawag po na consecration. Ang consecration kasi, sa Bible, sa Old Testament, meron silang tinatawag na burnt offering. Pag yung burnt offering, yung halimbawa isang buong tupa, kinatay nila, ilalatag nila sa altar, tapos susunugin ng buong buo. Ang tawag doon, burnt offering. Yun ay symbol ng consecration. Simbolo ng naghahandog na sinasabi niya, Lord, kung paanong ang tupang ito sinunog, inihandog ng buong buo sa'yo, ganun din yung buhay ko. Handog ng buong buo sa'yo. Kaya sa Romans 12 verse 1, sabi niya ay ihandog ninyo ang inyong mga katawan bilang handog na buhay. Offer your bodies as living sacrifices. Yun ang ibig sabihin nun, iniisip, nung parang sa tupa na inilagay sa altar, sinunog ng buo. Ibig sabihin, yung ating katawan dapat inihahandog sa Panginoon.
Amen? Para nabubuhay talaga tayo ng godly. Ibig sabihin, ang katawan mo hindi na para sa mabuting bisyo, o hindi na para sa masamang bisyo. Ang katawan mo hindi na para sa ikahalayan, hindi na para sa immoralidad. Ang katawan mo hindi na para sa mga masasamang gawain. Ang katawan natin para na sa mabubuting gawain. Para sa ikabubuti ng kapwa, ikabubuti ng ating pamilya, ng ating sarili, para sa ikapupuri ng Diyos. Amen? Wag yung katawan natin ay parang chap-chap. Dadalawa na nga lang mata mo, mayroon pang devoted sa kasamaan, mayroon pang devoted sa sa kabutihan. Yung isang mata ko, ito para kay Lord to. Pag nagbabasa ako ng Bible, ito ginagamit ko. No? Itong isang mata, nire-reserve ko to para sa R18 ng Netflix. No? So, ganon. No? Teka, no? Bakit mo kinakailangan may bahagi pa ng katawan mo na para sa kasalanan? Dapat wala nang ganon. Amen? Amen? Mga kapatid, okay? Itong isang kamay ko, para sa kabutihan. Itong isang kamay, para sa kasamaan. Di ba? Ganon? No? Hindi. Dapat, ang lahat ng bahagi daw ng ating katawan ay consecrated na sa Panginoon. Ihandog ninyo ang inyong katawan bilang handog na buhay. Bilang kasangkapan ng kabutihan. Amen ba? Okay? Sige po, last verse natin. Last verse. Titus 2:11-12. Let me end with this. Sabi niya, Titus 2 verse 11 hanggang 12. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people. Verse 12, training us to renounce ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. No? Renounce ungodliness. Lead godly lives. Yun daw panawagan ng Panginoon. Pero tingnan nyo mabuti ito Tingnan nyo mabuti ito. Sabi niya, by the grace of God appeared bringing salvation. Ano yung una? Na dapat? Salvation. Kasi kung walang salvation, walang godliness. Halimbawa, yung isang tao, hanapan mo, magbago ka na. Hindi pa nga tumatanggap kay Lord. Di ba hanapan mo ng pagbabago? No? Mahirap magbago kung wala talaga si Lord sa buhay natin. Amen? So una, salvation muna talaga. Bakit? Ang ibig sabihin kasi ng salvation, ang isang tao, sumampalataya na kay Jesus, at dahil sumampalataya na kay Jesus, siya ay pinalayan na sa kapangyarihan ng kasalanan, niligtas na siya sa kasalanan, sa kapangyarihan at sa kaparusahan ng kasalanan na impyerno, naligtas na siya doon. So salvation muna. Pero yung salvation, nagdudulot, verse 12, training us to renounce ungodliness. So anong unang-unang sinisecure ay ano? Ano raw? Salvation. Diba? Siguraduhin mo, nasa Panginoon ka talaga. Mahirap na wala ka sa Diyos tapos maging maka-Diyos ka. Ang labo nun. Tama? If you don't have God, you will always be godless. You will always be ungodly. If you do not have Jesus inside of you, you will be godless. But if you have Jesus inside of you, of course, it follows that you will be truly godly. Magiging talagang maka-Diyos ka. Okay? Ngayon, sabi po dyan training us to renounce ungodliness. Yun ang dulot, no? Dahil may Jesus ka na, ligtas ka na, susunod daw ang godliness. Bakit? It trains us to renounce ungodliness. Amen? Anong renounce? Itakwil, talikuran ang ungodliness. Okay? Meron ako ipapakita rito, kita ko lang kanina kay Vlad Sabchuk uli, no? Sabi niya ganito, tama-tama kasi dito sa verse na to. Okay? Sabi niya, guilt makes you try harder. Grace makes you train better. Amen? Actually, mapapansin nyo sa Bible, kahit sa ibang verse, yung godliness pala, tinitrain. Kinasasanayan. No? Sabi niya, bodily training is of value, but training in godliness is of more value. Sabi pa niya, di ba? Sabi ni Paul. Ibig sabihin, ang training kasama sa godliness. Kinasasanayan. Dito sa verse na to, sabi niya, guilt makes you try harder. So kanina pinag-usapan natin, godless sa isip at sa puso. Godless sa gawa at sa salita. O ano ang dulot nun? Ang dulot nun, pwedeng guilt. Tama? Pwede, oo nga, no, ambad ko. No? Di ba? Pwedeng, nagigilty tayo. No? Well, magandang mag-guilty kung magdudulot sa'yo ng pagsisisi sa kasalanan. Di ba? Pero kung guilty ka lang, tapos susikapin kong maging mabuti. No? Alam nyo, hindi sapat yun No? Kasi ang talagang makakatulong sa tao, grace.
Grace. The grace of God appeared, bringing salvation. Amen? And training us to renounce righteousness o renounce ungodliness. Amen? Kaya sabi niya, tama-tama nga, sabi niya, grace makes you train better. Anong train? Train in godliness. Amen? Training to renounce ungodliness. Ganon pala yun. No? So, kung naiintindihan natin ang grace ni Lord, kaya ko to, because of the grace of God. Okay? Pero hindi ko to kaya kung wala si Lord sa buhay ko. Maliwanag, huwag mong hahanapin ang pagiging makadiyos sa isang taong walang Diyos sa kanyang puso. Pero kung may Diyos ka na talaga sa puso, dapat lang hanapan ka ng pagiging makadiyos. Maliwanag po ba? Tumayo po tayong lahat. Tayo po yung mananalangin. Lapit po tayo sa Panginoon. Yumuko tayong lahat at pumikit. Lapit tayo sa Lord. At sabihin mo ngayon sa Panginoon, Lord, thank you for your grace. Thank you for your salvation. Thank you, Lord, for the grace that enables me to renounce ungodliness. Thank you, Lord, for the grace that trains me. Nagbibigay sa akin ng kakayahan. Tinutulungan ako, Panginoon, para maging totoong godly. It is by the grace of God. Magpasalamat ka sa Panginoon, kapatid. And believe. You are no longer godless. You are godly. Why? Because of Jesus Christ in you. Nung tinanggap mo si Lord. So pinag-uusapan natin ito para maiwasan natin ang gawa ng godlessness. Pero ikaw na tumanggap na sa Panginoon, believe by the grace of God. You are godly. Patuloy tayong babaguhin ng Panginoon. Pero kung mayroon naman po dito, andito kayo ngayon, hindi nyo pa sure kung tinanggap nyo na talaga si Lord. Kung wala si Kristo kasi sa puso natin, sa buhay natin, hindi natin to talaga kaya. Si Kristo lang sa kanyang biyaya, kaya tayo makakapamuhay ng makadiyos. Kaya importante, siguraduhin muna natin, ako ba talaga ligtas na? Ako ba ligtas na? Paano bang maligtas? Sabi ng Bible, sumampalataya ka kay Jesus, maliligtas ka. Kung unahin muna ang kaligtasan, bago yung godliness. Siguraduhin mo ngayon, kapatid, siguraduhin mo, kaibigan, ligtas ka na ba? Kung hindi ka pa sigurado, sumunod ka sa isang maiksing prayer na to. Kung gusto mong siguraduhin, hilingan lang kita, habang nakapikit ang lahat, ipatong mo yung kamay mo sa puso mo. Sige, patong mo yung kamay mo sa puso mo at sabihin mo ito galing sa puso. Panginoong Jesus, sumasampalataya ako sa iyo. Sige, sabihin mo, Panginoong Jesus, sumasampalataya ako na ikaw ay Diyos, nagkatawang tao, namatay sa krus at muling nabuhay. Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang Panginoon ko at tagapagligtas ko. Tinatalikuran ko ang mga kasalanan ko. Patawarin mo ako, Lord. Patawad po, Panginoon. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Kung tinanggap mo ngayon si Lord, tinanggap mo na siya dati, maniwala ka. Sabi ng Bible, sino mang sumampalataya sa Kanya, sino mang pinananahanan niya, ay ligtas. Ngayon, ligtas ka na. Ang kaligtasan na yan malulubos pag wala na tayo rito sa lupa, pag kinuha na tayo ni Lord. Yun ang kalubusan ng kaligtasan. Pero habang narito tayo sa mundo, ano ang calling natin? Godliness. Godliness. Gusto ng Panginoon, mas maging makadiyos tayo. Sa puso, sa isip, sa salita at sa gawa. Pwede ba sabihin mo yan sa Panginoon, Lord, help me. Help me to truly be godly. Sabihin mo sa Panginoon, ano yung area ng struggle mo? Sa pananalita mo ba? Sa isip mo ba? Sa gawa mo ba? Sa puso? Lord, tulungan mo ako, Panginoon. Please, help me be godly. I renounce, sige po, sabihin nyo, I renounce ungodliness. Tinatakwil ko ang godlessness sa buhay ko. Oh, thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. At ngayon nga po, Panginoon, sa oras pong ito, hinihiling namin ang salita niyong ito, magbubunga sa mga puso namin, sa mga buhay namin. Pwede na pong ibabangin yung mga kamay. At manalangin po tayo para sa ating mga sarili at sa ating mga pamilya. Lord, pagpalain niyo ang aming mga pamilyang represented dito. Please, Lord, i-provide niyo ang mga pangangailangan. Tulungan sa mga problema, maging maayos ang mga relasyon. At Panginoon, anumang mga karamdaman, hiniling namin ang kagalingan. Lord, yung mga kapatid namin na may pinagdadaanan, samahan niyo po sila, tulungan niyo po sila. Maranasan nila na totoong-totoo ka sa kanilang buhay. Kami mismo, Panginoon, sa iba't ibang areas ng buhay namin, help us, Lord, na kahit hindi sa salita,
mapatunayan namin na totoo ka sa buhay namin kasi nararanasan ka namin, Panginoon. So Lord, please be very real in our lives, in our families. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Send us now with your blessings. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, at ang pagsama ng banal na Espiritu ay tanggapin nating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen at amen.